Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor at ang bibigyan natin ngayon ng katanungan o pansin ay katanungan ni Alan Buduan. Okay? Ang sabi niya ay, magandang buhay sir, tanong lang po paano po palitan ang rear sight ng 1911 GI model. Maraming salamat po. Okay, rear sight ang tanong niya. So kung napanood ninyo yung aking videos na how to use sight pusher, universal sight pusher, yung tools na pantanggal ng mga sight, yun talaga ang ginagamit. So kung wala naman tayo nun, ano ang gagawin natin? Okay, so ganito ang gagawin ninyo. Kinakailangan importante meron kayong bababa nating camera. Okay? Meron kayong vise, at least ganito kalaki yung vise ninyo. At yung vise ninyo ay, saglit lang, tatanggalin ninyo yung bakal na jaw. Ito, tatanggalin ninyo to. Tatanggalin ninyo to. At papalitan ninyo ng chopping board. Ito, chopping board ito. Kunin ninyo yung chopping board ni commander ninyo. Mag-ingat lang kayo, baka kayo machap-chap ni commander nyo. Okay? Tanggalin ninyo, palitan ninyo ng chopping board. Bakit? Disclaimer, doon sa magagaling baka may makapansin, hindi to 1911 kasi ayaw ko namang tanggalin yung 1911 ni boss. Siyempre baka magkamero pa ng gasgas at saka naka ano na yun, naka zero na yun. So ito na lang kasi pareho rin naman na beaver tail yan, pareho din yan. So iipit lang ninyong ganyan. Okay, pantayin ninyo dyan basta yung makakalampas yung ano, at huwag ninyong pakahigpitan, baka sumikip. Okay? Ganyan. Pagkatapos, dapat meron din kayong, mas maganda kung meron kayo nitong penetrating oil. Okay? Kung penetrating oil nito. Okay. At hayaan muna ninyo ng mga ilang segundo. So, habang pinapano natin yan ng mga isang minuto, kasi para mag-penetrate yung oil, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share at huwag kayong please lang ang pakiusap ko, huwag kayong skip ng ads sapagkat yung ating kinikita ay ginagamit natin sa charity. Tinutulong natin doon sa 6 nating estudyante natin tinutulungan na walang kakayanan na mapaaral ng kanilang mga magulang. Yun po hindi ko mga anak. Mga ibang tao po yun na tinutulungan natin. So yan. At please paki-share na rin para marami pa rin ang mga Pilipino na matuto ng basic gunsmithing. Na kamukha nito, hindi na ninyo dadalhin sa gunsmith, ay magagawa na ninyo. Pero ingat lang kayo. Pag naipit na ninyong ganyan, so ang gagawin lang ninyo ay kukuha kayo ng dowel. Kung maaari, huwag kayong gagamit ng bakal. Ito ay aluminum. Aluminum ang pwede ninyong gamitin. Aluminum, tanso, o di kaya ay yung mga ganitong engineering plastic. Okay, so para hindi makakasira. Yan na. Basta nasa sa inyo rin kung gagamit kayo ng bakal, pero dapat maging maingat kayo kasi baka makasira. So pagka na ganyan na ninyo, ilalagay lamang ninyo dito sa tapat ng sight. Pagkatapos ay ilalabas na ninyo pag ganito. Ano ba? Mas maganda siguro pag ganito ang palabas natin. Ayan o. Yan. Kung mapapansin ninyo, ayan, lumabas na siya. Hindi ko na ilalabas ng tuluyan kasi ibabalik ko rin lang yan eh. At yan ay minarkahan ko sa gitna yan. Minarkahan ko dito sa gitna para itatapat ko din doon sa gitna. Minarkahan ko yan dito sa gitna para masintro rin. Okay? So ganyan lang. At ang pagbabalik, ang pagkakabit, ganun din. Kung saan ninyo kung pag ganun, pag ganun na rin ang ipasok ninyo.
So, ayan. Ganyan ang pagpapalit. Maliban lang kung magpapalit kayo ng red dot, may nabibili naman na red dot na beaver tail type. So, ayan. At, ang pagkakabit ganun din, i-align din lang ninyong ganyan. At, ito rin ang gagamitin ninyo. Pag ganun. At isisintro lang ninyo. Okay, kukunin lang ninyo yung sintro. Okay, pag sumubra, di balik ninyo. Ayun, kasi may ano yun sa gitna, may tuldok yun dun. Ayan, ganun lang ang magandang okay, bibigyan ko kayo ng bonus. Yan. So, ito naman, may mga front sight na beaver tail type din. Yung mga 1911, pwede rin ninyong palagyan ng beaver tail. Okay, ano ba yung beaver tail? Dali. May mga, alam na yan ng mga machinist at saka ng mga gunsmith, ng mga professional gunsmith. Ito yung beaver tail end mill na siya ginagamit. May mga sizes to. Ito yung malaki ito. Hindi ito po pwede dito. Ito yung hindi po pwede dito. Malaki. May mga maliliit na ganitong beaver tail. So, pwede ninyong yung mga front sight, pwede ninyong palagyan ng beaver tail. At pwede ninyong pagawan din o ibili ng beaver tail na sight. So ganyan, tatanggalin din na ninyong ganyan. O ganun din. Ganon din yung sa front sight. Pero yung ang tanong lang naman ni Alan Buduan ay rear sight. Kaya rear sight din lang ang sinagot ko. Okay? So, kung gusto niyo mag-follow up question kayo, kasi ang sabi niya, magandang buhay sir, tanong ko lang po paano po palitan ng rear sight ng 1911 GI model. Maraming salamat po, Alan Buduan. So yun lang. Tingnan natin kung may follow up question siya. Okay, may nag-comment dito, pagtanggal ng front and rear sight, gumamit ka lang ng universal. John Mark ang universal sight tool, pero dapat pareho lang din ang ng size ipapalit mo. Pero pag 1911 GI walang butas yung front. Yung front. Ayan, may nag-comment din. Yung front sight para lagyan ng optic. Tapos yung rear sight, masyadong maliit yung butas para lagyan ng LPO o ibang rear sight. Kailangan mo pa i-grinder. Hindi po grinder ang ginagamit doon. Beaver tail po. Beaver tail. Huwag pong grinder, baka masira. Meron po talagang, so kukurekin ko ito. Huwag po ninyong gagamitan ng grinder itong mga ganito. Pagka yan ay nasobrahan, ay masyadong malaking problema na. Beaver tail po ang ginagamit yan. Yun lang ang correction ko dun sa comment ni Okay. So, ang tanong lang naman ni Alan Buduan na yan kasi yung una kong sagot, may video how to use universal sight tool. Wait lang, gagawa ko ng video paano gawin manually. Ayan, kaya ito na yung ginawa ko. Okay. May pa dito. Sir, baka pwede rin gawa kayo ng video paano takpan yung mga old serration ng slider at gawa ng bago. Gusto ko kasi bagong design. Okay, yung mga serration, mga ganito, medyo mahirap gawin yan. Ano mo yan, i-rebuild mo yan,
ibang topic na yon. So ito lang muna ang ating sinagot dahil ito lang naman ang tanong ni Alan Buduan, maghalo-halo yung ating mga sagot. So sana nasagot natin ng tama yung kung ano lang kasi yung tanong ay yun rin lang ang sagot. Ngayon kung magpapalit ka ng ibang size ng rear sight, kung magpapalit ka ng ibang size na rear sight, ipagawa mo sa machine shop, dalhin mo yung rear sight siyempre na pampalit mo, pasukatan mo, alam na ng machine shop or gunsmith kung anong size ng gagawin niya sa milling machine, kung anong size ng beaver tail end mill ang panggawa diyan. Wag yung advice ni na grinder. Hindi po grinder ang ginagawa diyan. Ang grinder pag nakain yung bakal mo, hindi mo na mababalik. So ayan, dapat talaga sa mga professional kayo lalapit. Wag yung sa mga grinder lang. Kasi yung grinder ganito yun oh. Ito yung talim ng grinder, ipag-grind mo yan. Wag po, hindi ko i-advise na gumamit kayo ng grinder. Hindi ko i-advise yan. Masyadong sensitive. Once na yan ay maukaban mo ng malaki, wala na. Pwede pa gamitan mo ng kung magaling ka. Gamitan mo ng needle file, pwede pa yon. Pero kung grinder hindi. Kung magaling ka, kung may experience ka, pero kung wala kang experience gumamit ng gumawa ng ganyan, hindi ko rin advice. Mas sa professional na, beaver tail lang gamitin nyo. So, ayan. Sana nasagot ko yung Hindi ko na ilalaborate pa sa ibang sagot yung aking tanong, yung aking sagot sapagkat yun lang ang tanong ni Alan Buduan. At kung may follow-up na lang kayong question, tanong na lang kayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na muling magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa inyong tiwala sa akin at sa inyong pagtatanong at binibigyan ninyo ako ng tiwala. Dahil nasasagot ko yan sa maliit kong kaalaman. So ayan, huwag kayong mayang magtanong at hanggang sa muli. Patuloy tayo sa ating YouTube channel at huwag natin pasinin yung magagaling na basher. Minsan nakakainit ng ulo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang nandiyan kayo, nandito ako. Maraming salamat sa inyo and God bless us all.